natin si inay ng talbos. Marami-rami. Hindi kaya kumukuha dito po, Roy. Sayang, ang dami po. Mga talbos. Ito, kukunin natin itong mga mga pinaipon natin kay Nikki na magandang lupa. Patapos na sana, kaya lang may mga nagdikitan yung mga kulay itim na ano ba to, alin, abo? Ang mga abo, may nagsiga, lumipad yung mga abo. May sisiw ka pa ba dyan? Wala ka na naman. Yan, itlog na lang ata yan eh. Itlog na lang yan. Tagal na yan, 1 buwan na yung itlog na yan eh. Isang buwan na, ayaw pang bitawan yung itlog. Baka mabaliw to. Ikaw pala ang barako . Ngayon ko lang nakita po ito na mayroong namamarakong ganito na itong bato-bato na to. Alam ko meron siyang barako kasi naririnig ko na umuhuning ganyan. Ngayon ko lang nakita siya sa harap ko pa mismo. Noon hindi ko makita kung sino yung umuhuni ng ganyan eh. Ito, kukunin natin itong mga mga pinaipon natin kay Nikki na magandang lupa. Ayan galing dun sa ating pinagtanggalan ng brooder. Ay, salamat din at natanggal din daw yung brooder. Sabi ng isang viewer. Ayan. Talagang matagal ko na talagang gustong tanggalin siya. Gawa na nga yung bakal ay gagamitin ko. Ayan, malinis na Ayan siya. Malinis nga naman tignan pag wala na kasi malaking iluluwag. Ayan. Tsaka nung may manok naman talaga dati dito, may mga sisiw-sisiw pa. Baka hindi alam ng isang viewers na malinis din to. Meron kasing isang viewers na parang ewan ko ba kung anong galit sa akin nun. Ayan. Malinis talaga to dati kahit na may mga sisiw to. Kasi pagka nilinis ko to, pati yan labas dyan sa labas, winawalisan ko din naman. Yan. Kasi nga, may mga pumupunta rito, mga bumibili ng mga sisiw at ng mga manok. Nakakaya din naman kasi kung magulo yung area ng manok mo, tas magbebenta ka, tas marumi ang area ng mga sisiw mo, may possibility kasi na magdadalawang isip yung bibili na baka meron ng sakit yung mga sisiw gawa ng napakarumi ng lugar. Kaya kailangan malinis din. Yung time na nawala na ng sisiw yun at gusto ko nang kunin din to ay yung mga brooder. Merong dito, may sako, maraming stock na sako sa Engelbert noon kaya hindi pa namin natanggal. Ngayon, eto nga, nung natanggal na, start na sila maglinis. Kaya ako sabi ko kay Nikki, tatanggalin na natin Nikki itong maluwag na kumilos. Ayan. Kaya yun, natanggal namin. Tapos napakinabangan pa yung pinaka dito, yung alas na compost na yung mga pupo, tsaka yung ipa. Maraming ipa kasi ito eh. Before kasi ako maglagay ng sisiw dito, nilagyan ko to ng ipa. Halos ganito kataas ang ipa niyan dito. Kaya yan. So yun ang nangyari. Ito na yung kanyang mga produkto na compost na mga pupo at ipa. Kukunin natin yan.
dito. Kuha lang tayo ng dalawa at hindi kakasya. Bigat-bigat. Ay, tatlo pala, tatlo. Tatluin natin ito. Ayos. Wala. Itong mga na-compose na ipa tsaka yung poop ng mga sisiw, tamang-tama dun sa mga dito sa flower pot ni mother tsaka ni ka-farmer sis na yung mga gulayan nila. Ito ang itatopsoil namin para gumanda-ganda yung lupa kasi yung mga nalagay naming lupa dati medyo matigas, kaya kailangan haluan ng mga ganitong klase ng lupa na may poop tsaka ipa na na-compose na. Ayan. At ikakarga natin at mamaya pagdating doon ay ating aayusin muna doon sa isang tabi, lalagay natin sa isang tabi yung mga sako para may schedule kung kailan gagawin natin. Oh, baka makalimutan ko, kukuha ako pala si mother ng tawag dito, talbos ng kamote at ibibigay natin kay mother para meron siyang gulay mamayang lunch. Pero pang natirang dalawa. Ano po, Roy? Sarap ng patanaw-tanaw . Ha? Malamig? Aba, eto kaya. Dito, kukuha na natin si inay ng talbos. Ang marami-rami. Hindi kaya kumukuha dito po, Roy. Sayang, ang dami po. Mga talbos. Dami ka ng dugo. Dami na raw siyang dugo. Ano ba yun? Pamparami ba ng dugo? Tutuwa si mother at may talbos siya. Dito lang, lalapit, maganda na. Ang ginagawa ni mother dito sa talbos ng kamote na to, no? Ginigisa niya sa maraming bawang hanggang sa magtubig din itong talbos ng kamote, tas may konting toyo. Ayun, okay na. Malasa na, tas konting nilalagay niyang kanyang sikreto, magic sarap. Yan ang pipick up. Caromel. Ay! Talbos tayo! Talbos tayo, talbos! Good morning, good morning! Ating si Romel. At pipick up ng lechon, magdi-deliver siya. Saan ang deliver? Nasa loob ng kotse. Hindi tayo narinig. Oh! Ay! Ikaw, anytime! Ha? Party, kala ko powder coat. Bukas. Oo. Oh. Ha? Kain tayo. Oo. Yun daw, si Caromel. Nag-joke what time daw kami magkikita bukas at birthday ni Owen.
baka Sunday. Mamaya ay tatapusin ko na yung coating ng ng oven, yung pintura, at i-coat ko na siya ng kulay dilaw para linggo sana maiuwi na nila Billy yung ating powder coating oven. Kasi parang kukulangin ako sa isang araw para ma-finish product ko na tong ating project na powder coating. Sana umabot, no, matapos ko mamaya yung pagpipintura, at bukas sigurado tuyo na siya. Mounting na lang ako ng kanyang control panel at ite-testing na lang. Okay, at ito ay atin ng liliyain ng konti. May umbok pa ng konti rito Bale. Ayan. Lalayo natin dun. Ito, kahit na first coating natin ng primer, epoxy, kailangan pa rin siyang liyahin talaga para mas makinis ang pinturang i-coat natin na dilaw. Kasi yung mga ganito, pag naka-primer na ganito, magaspang pa rin ang kanyang surface. Kaya kailangan liyahin, maging pino siya, maging madulas. Try kong liyahin ito ng walang tubig. Kung kakapit sa aking sandpaper. Pero parang sa tunog pa lang, nakakapit na lahat sa aking sandpaper. Kailangan ko talagang basahin yung pinaka sandpaper para pagbasa yung sandpaper, yung pinaka napagliyahan niya ay hindi didikit sa aking sandpaper. Doon mismo sasabay lang sa may tubig yung pinaka alikabok na naliliha. Mas maganda pa rin talaga yung may tubig. Mamaya gagamitan natin tubig. Yan, try ko lang muna ng ganito. Okay. Ang available ko lang na sandpaper dito is 1,000. Pinong-pino. Kaya itutubig ko na lang ito. Punasan lang natin at lalagay tayong tubig. Ito, ayan, gamitan na natin ng sandpaper na may tubig, nakababad sa planggana. Ayan, ang gamit ko ngayon nga ay tulad na nasabi ko kanina ay 1,000. Pero mas okay gamitin dito pagka ganitong finishing sa pagliya is 600 grit. Pwede na yun, 600 grits. Pino na yun. Pagka nadaanan siya ng liya, after na madaanan at mabasa, pagka sinalat nyo yung pinaka-surface niya, makinis. Hindi siya yung magaspang. Kasi pagka makinis ang surface, yung kapit ng pintura ay makintabagad. Kaya hindi tulad ng may magaspang, pangit tignan kung itsura nung kinagaspangan nung una, ganun pa rin ang lalabas sa final coat, yung kulay dilaw. Kaya kailangan makinis talaga ito ng maayos para maganda ang kakalabasan. Tapos nun, pagka napatungan na ng mga ginagawa ko, pag napatungan ko na ng mga tatlong patong, dilihain ko ulit siya ng 1,000 na pinong-pino na talaga. Ito, at pipinturahan ko na to ng kulay dilaw na. Sana itong nozzle natin hindi barado. Ang hirap kasi pagka ang nozzle ay barado, ang hirap makuha yung pantay na buga. Kumbaga yung pantay na kapit ng ng pinaka pintura. Parang meron siyang makapal, may manipis, kaya kailangan walang barado itong nozzle ng ating spray paint. Kaya tsaka dapat yung adjustment ng kanyang pinakabuga, yung parang tinatawag na fan, parang fan, yung parang pamaypay, yung bukas ng buga ng spray paint ay parang pamaypay. Ayan, yun. Ito medyo maganda-gandang
buga niya ngayon, malinis na. Wala tayong problema dito pagka ganito. Mapapabilis ang ating trabaho. Yan o. Hagod agad, kulay dilaw, first coating. Yan. Makatatlong coating ako nito, patutuyuin ko. Pag natuyo siya, talagang matigas na, pwede nang liyahin. Doon, liliyahin ko siya ng 1,000 para yun nga, mas makinis, mas magandang kakalabasan. Ayan siya, ayan. Coating muna tayo. Yun nga no, pag naliha siya ng after third coating ko, patutuyuin, lilinisin ulit, tatanggalin yung mga alikabok, babasa-basahanin ng basa hanggang sa mawala yung mga alikabok, tas patuyuin ulit kasi baka basa pa yung pinaka surface, kailangan matuyo siya. Bubugaan ko ulit ng pinaka final coat ko na, last coating ko na. Ayan. Patapos na sana oh. Kaya lang may mga ayan, nagdikitan yung mga kulay itim na ano ba to? Alin, abo? Ang mga abo, may nagsiga, lumipad yung mga abo. Ayan, may lango pang nadikit, pambihira. Talaga nga naman. Ayan siya. Nagdikitan yung mga abong kulay itim. Paano kaya ito? Ayya. Nagluha pa yung nasa itaas oh. Pinaka the best nito, patuyuin ko na lang overnight, bukas liyahin ko at patungan ulit ng pintura kulay dilaw. Yun ang pinaka the best para matanggal yung dumi-dumi na yan. Okay.